Movie Recap Tagalog here. Si Dongjin ay kinikilalang pinakamahusay sa larangan ng data mining. Ang dahilan kung bakit siya kumuha ng kursong statistics sa universidad ay dahil kay Mi-jung at sa kagustuhan niyang tulungan ito. Magkasama silang nag-aral sa iisang high school at nagkaroon siya ng pagtingin sa kanya, ngunit tinatawag siyang witch. Simula pagkabata ni Mi-jung, palaging may mga kakaibang nangyayari sa paligid niya, lalo na sa mga lalaking may gusto sa kanya, namamatay sila o nasusugatan. Pagkalipas ng 10 taon mula nang sila'y graduate, muling nagtagpo sina Dongjin at Mi-jung. Ngayon, iniwasan na ni Mi-jung ang mundo, naniniwalang isinumpa ang kanyang kapalaran, ngunit nais pa rin niyang makalabas at muling mamuhay. Ang kwento ay nagsisimula sa isang babaeng isinumpa. Ang sinumang lalaking lalapit sa kanya ay mamamatay sa mga kakaibang aksidente. Sa paglipas ng panahon, tinawag siyang witch ng mga tao at iniiwasan. Mula pagkabata, madalas mangyari ang mga kababalaghan sa paligid ni Mi-jung. May isang batang lalaki na nagpakita ng pagmamahal sa biro, ngunit aksidenteng nahulog sa isang ginagawang manhole. Isa pang lalaki ang nagbigay sa kanya ng candy sa White Day, ngunit nabangga naman ng kotse pauwi. Noong una, inisip ni Mi-jung na mga pagkakataon lamang ang lahat ng iyon. Ngunit sa high school, ang nakatatandang mag-aaral na gusto niya ay nakapasok sa Korea University. Masaya nitong ibinigay sa kanya ang mga notes at nangakong hihintayin siya sa kolehiyo. Sa susunod na sandali, bigla itong bumagsak at nagsimulang mangisay. Hinala ni Mi-jung ay tinuklaw siya ng isang putakti. Agad siyang isinugod sa ospital ng mga lalaking naroon. Kalaunan, lumipat ng Seoul ang naturang senior at hindi na muling nakita ni Mi-jung. Hindi nagtagal, kumalat ang chismis na siya ang dahilan ng pagkasugat ng senior. Isang lalaki ang tumigil sa mga naninira at binigyan siya ng bote ng gatas, ngunit hindi pa rin nawala ang sakit na idinulot ng mga usap-usapan. Namatay ang ina ni Mi-jung noong siya'y isinisilang. Ang kanyang kaarawan ay siya ring araw ng kamatayan ng kanyang ina. Upang hindi siya makadama ng pagkakasala, kaarawan lamang ang ipinagdiriwang ng kanyang ama at pera na lamang ang ibinibigay sa kanya imbes na regalo. Umaasa ang kanyang ama na makakabuo siya ng mas maraming kaibigan at maipaghahanda sila ng pagkain. Ngunit upang hindi ito mag-alala, nagsisinungaling si Mi-jung na mayroon siyang mga kaibigan. Subalit hindi tumigil ang sumpa. Isang araw, nagkasakit ng food poisoning ang lahat ng 12 lalaki sa kanilang klase, samantalang ligtas ang mga babae. Muli, siya ang tiningnan ng lahat na may kasalanan. Pati siya mismo ay napansin na mas madalas mangyari ang mga aksidente sa paaralan, at karamihan sa mga nasasaktan ay mga lalaki. Pagkatapos ng klase, naghihintay siyang tumila ang ulan. May isang lalaking nagkusang ihatid siya pauwi. Habang naglalakad, nervyosong inamin nito ang kanyang nararamdaman. Biglang dumaan ang isang bus at muntik na silang mabuhusan ng tubig. Naalala agad ni Mi-jung ang mga chismis tungkol sa kanyang sumpa, ngunit nahiya ang lalaki at tumakbo palayo nang hindi na hinintay ang kanyang sagot. Ilang sandali lang, 2 malakas na kulog ang yumanig sa kalangitan. Tinamaan ng kidlat ang lalaki at namatay siya. Buong paaralan ay nagdaos ng memorial para sa kanya. Nakadama ng matinding pagkakasala si Mi-jung. Pinanood niyang dahan-dahang lumisan ng karo, iniisip na kung hindi niya ito nakilala, baka hindi siya namatay. Hindi kalayuan, tahimik na nakamasid si Dongjin, siya lang ang nakapansin na puno ng luha ang mukha ni Mi-jung. Nagbulungan ang mga kamag-aral na lahat ng aksidente sa paaralan ay may kinalaman kay Mi-jung. Tuwing may nagiging malapit sa kanya, may masamang nangyayari para bang isinumpa. Unti-unti pa nilang tinawag siyang witch. Tinuligsa ni Dongjin na mali ang paghuhusga sa kabuuan batay lamang sa ilang pangyayari. Hindi ibig sabihin na dahil may aksidente malapit sa kanya, siya na ang dahilan. Hindi nagtagal, nagkaroon ng picnic ang paaralan, at si Dongjin ang naatasang kumuha ng mga litrato. Sa kanyang kamera, nakita niyang nag-iisa si Mi-jung na nagbabasa at palihim niya itong kinuhanan ng larawan. Sa oras ng pananghalian, may isang lalaking nag-abot ng inumin kay Mi-jung. Agad niyang pinutol ang pag-amin nito at dali-daling tumakbo palayo dala ng kaba. Gayunpaman, nagkaroon ng malubhang pinsala sa binti ang lalaki. Nakita ni Dongjin si Mi-jung na nanginginig habang nakatayo. Pagka-uwi nila mula sa biyahe, nagmamadali siyang ipinadevelop ang mga larawan. Nang makita ang close-up nito, napansin niyang tila hindi masaya si Mi-jung. Kinabukasan, dumating sa paaralan ang lalaking nasugatan gamit ang saklay. Para bang siya ay naninisi kay Mi-jung at sinabi sa kanyang mga kaibigan na lumayo rito. Sa paglipas ng panahon, lalong hindi na nagsasalita si Mi-jung at natatakot na makihalubilo. Napansin ni Dongjin na palagi siyang mag-isang nakaupo sa isang upuan tuwing pananghalian, sa ilalim ng matinding araw. Naalala niya na ang kanyang ina ang pangulo ng PTA, kaya't nagmamadali siyang tumulong sa tindahan nito. Matapos niyang pasayahin ang kanyang ina, iminungkahi niyang maglagay ng bubong o sunshade sa harap ng bodega ng paaralan. Ang dahilan niya, pagkatapos maglaro ng soccer, ang pag-upo sa ilalim ng araw ay maaaring magdulot ng skin cancer. Dahil sa pagiging madaldal niya, napalo siya, ngunit pumayag pa rin ang kanyang ina. Nang makita niyang masayang kumakain si Mi-jung sa lilim, nakaramdam ng kasiyahan si Dongjin. Gayunpaman, patuloy pa ring naganap ang mga maliliit at malalaking aksidente sa paaralan. Lahat ng biktima ay mga lalaking nakipag-usap kay Mi-jung. Dahan-dahang umiiwas sa kanya ang mga lalaki. Kumalat ng husto ang mga chismis. Si Dayon pa mismo ang nagkwento sa lahat na namatay ang ina ni Mi-jung sa panganganak, kaya tinawag siyang isinumpang witch. Sa gabi, doon lamang nakakaranas ng katahimikan si Mi-jung. Nakita siya ng kanyang ama na palaging nag-aaral mag-isa sa kwarto, kaya ipinaliwanag nitong kaya niyang magbayad para sa tutoring.
Ipinagmamalaki niyang hindi niya yon kailangan at mataas pa rin ang kanyang grado, ngunit napansin pa rin ng kanyang ama na siya'y may dinadala. Ngumiti si Mi-jung at seryosong sinabi na walang masamang nangyari. Sa mga sumunod na araw, tahimik siyang pumapasok sa paaralan at hindi na umaagaw ng pansin. May isang lalaki ang naawa sa hindi patas na pagtrato sa kanya at pinasigla siya, sinasabing mga pagkakataon lang ang mga aksidente. Sakto namang may mga dalagang napadaan at nakita silang nag-uusap. Hindi siya pinansin ni Mi-jung at naglakad palayo. Ngunit matigas ang ulo ng lalaki, sinundan pa rin siya at naghayag pa ng kanyang damdamin. Sa oras na yon, napansin ni Mi-jung ang sirang high voltage box. Bago pa niya ito mawarningan, tinamaan ng pumutok na kawad ang lalaki. Isa na namang trahedya ang nangyari. Ngayon, lubos nang naniwala ang lahat na isa siyang witch at lumayo sa kanya. Si Dongjin lang ang nanatili, tahimik na nakatingin sa kanyang malungkot na mukha. Maging ang lugar na dati niyang inuupuan ay puno na ng mga insulto. Sa loob ng paaralan, wala na siyang lugar. Bago siya umalis, lumingon pa siya na para bang may nararamdaman. Naroon si Dongjin, nakatingin sa kanya ng may lambing. Sabik siyang naghintay ng break time, plano sanang lapitan siya at sabihin, "Hi, ako si Lee Dongjin." Ngunit hindi na muling bumalik si Mi-jung sa paaralan. Nagalit ang kanyang ama nang basta na lang siyang tumigil sa pag-aaral ng walang pahintulot. Wala siyang sinabi, nagkubli lamang sa ilalim ng kumot at lumuha. Upang malaman ang totoo, nagtungo si Ginoong Park at tinanong ang kaklase niyang si Dayon. Isinalaysay nito ang lahat ng pinagdaanan ni Mi-jung. Sa sandaling iyon, lubos na naunawaan ni Ginoong Park ang dinadala ng kanyang anak. Namumula ang mga mata habang ipinapaloob niya sa bag ang gamit at baon nito. Bago umalis, nasilayan niyang nililinis ni Dongjin ang mga sulat ng paninira sa upuan ni Mi-jung. Di tulad ng iba, hindi kailanman pinaniwalaan ni Dongjin ang mga chismis. Balang araw, mapapatunayan niyang hindi witch si Mi-jung. Tinapik siya ni Ginoong Park sa balikat at sinabing salamat. Maghapon lang nanatili si Mi-jung sa kanyang silid, at ang tanging paalala ng kanyang ama ay huwag kalimutang kumain. Hiling niya na sana makalimutan na siya ng mga tao. Ngunit ang mga chismis ay kumalat na parang amag sa bawat sulok ng baryo. Isang araw, nakipagsuntukan si Ginoong Park. Isinisi ng isang lalaki kay Mi-jung ang pagkasugat ng kanyang anak dahil sa mga chismis. Sa pag-iisip na sinisiraan ang kanyang anak, nabasag ang puso ni Ginoong Park. Binalaan niya ang lahat na kapag kumalat pa ang kasinungalingan, guguluhin niya ang buong lugar. Gayunpaman, may ilang babaeng chismosa na nagsabi kay mistress o nailayo si Dongjin kay Mi-jung. Mas gusto ni Mi-jung ang mga hayop kaysa sa tao. Humiling siya sa kanyang ama na bumili ng pagkain para sa pusa, ngunit sabi nito, malas daw ang mga pusang gala. Mahinang bulong ni Mi-jung na hindi naman sila nagdadala ng kamalasan at wala siyang pinagkaiba sa mga ito. Naisip ni Ginoong Park na nasaktan ang anak niya sa kanyang mga salita, kaya pumunta siya sa tindahan ng pamilya ni Dongjin. Ngunit mga pataba at pesticide lamang ang kanilang paninda, hindi pagkain para sa pusa. Binigyan siya ng ina ni Dongjin ng pagkain para sa pusa mula sa sariling gamit ng anak nito at libre pa. Ayaw magmukhang naawa lamang, kaya't nagbayad pa rin si Ginoong Park. Nang matanggap ni Mi-jung ang pagkain para sa pusa, ngumiti siya mula sa kaibuturan ng kanyang puso sa unang pagkakataon. Sa sandaling iyon, tunay na nakadama ng kaligayahan ang kanyang ama. Hindi nagtagal, nagtapos na ang mga nakatatandang mag-aaral. Bumili ng mamahaling mink coat ang ina ni Dongjin at nagpalitrato kasama ang kanyang anak sa seremonya. Ngunit si Dongjin, si Mi-jung lamang ang nais makita. Samantala, tahimik na nag-iwan ng graduation gift si Dayon sa kanilang pintuan. Tila nais niyang humingi ng tawad, ngunit dali-daling tumakbo palayo dala ng hiya. Papunta na sana si Dongjin upang mag-iwan ng bulaklak sa pintuan nang bigla itong bumukas. Nabigla siya at dali-daling tumakbo palayo sa takot. Binuksan ni Mi-jung ang aklat ng mga alumni at nakita ang kanyang larawan na inilagay sa tabi ng isang larawan ng grupo. Marahil ito ang tahimik na paghingi ng tawad ni Dayon. Hinimok ni Ginoong Park ang kanyang anak na ipagpatuloy ang pag-aaral. Kung kukuha siya ng qualification exam, katumbas na ito ng diploma sa high school at maaari pa rin siyang makapasok sa kolehiyo. Nais niyang isama ang anak papuntang Seoul, malayo sa lugar na puno ng sakit. Habang nagsasalita, muling sumiklab ang kanyang periodontitis. Nangako siya na kapag lumipat sila sa Seoul, una niyang pupuntahan ang dentista. Dahil sa pagtitiyak ng ama, muling nagkaroon ng pag-asa si Mi-jung at nagsimulang mag-aral ulit. Nang dumating ang panahon ng pag-aani ng patatas, ayaw niyang magtrabaho mag-isa ang kanyang ama, kaya't sumama siyang tumulong sa bukid. Biglang lumabas mula sa lupa ang isang makamandag na ahas at kinagat ang kanyang bukong-bukong. Agad na rumesponde si Ginoong Park, ngunit nawalan agad ng malay si Mi-jung. Nang siya'y magising, nakahandusay na ang kanyang ama, halos wala ng buhay. Napagtanto niyang sinipsip nito ang lason. Ngunit dahil sa kanyang periodontitis, mas mabilis kumalat ang kamandag. Nagsisigaw si Mi-jung ng tulong, ngunit pinigilan siya ng kanyang ama. Kung may makakita raw, siya ang pagbibintangan sa kanyang pagkamatay. Inutusan siyang tumakbo, lumayo sa kanya. Ngunit nagsimula nang lumapit ang mga taga na yon. Upang mapayapang mamaalam ang kanyang ama, nagsinungaling si Mi-jung at sinabing walang nakapansin sa kanila. Sa huli, namatay ang kanyang ama sa kanyang mga bisig. Tinawag siyang witch ng mga tao, isang witch na pumatay pa raw sa sariling ama at itinaboy siya mula sa nayon. Walang kaalam-alam si Dongjin tungkol dito. Upang patunayan na hindi witch si Mi-jung, pinili niyang kumuha ng statistics bilang kanyang kurso sa kolehiyo. Isang binatilyong nakaupo sa hulihan ng klase ang umagaw ng atensyon ng lahat. Si Kim ay palaging nag-iisa at hindi nakikipag-usap kanino man. Sabi ng mga estudyante, isa siyang psychopath.
Ngunit nang makita siya ni Dongjin, nakaramdam siya ng kakaibang pagkakakilala. Ipinaalala sa kanya ni Kim si Mijong. Hindi siya nakatiis at nilapitan ito upang makipagkaibigan. Dinampot lamang ni Kim ang kanyang tray at umalis ng walang imik. Hindi sumuko si Dongjin. Una niyang binigyan si Kim ng patatas mula sa bukirin ng kanilang kapitbahay at saka inanyayahan itong kumain kasama niya. Nabigla si Kim. Dahil noong hindi siya tumutugon, nakuha ng mga tao ang mensahe at nagsimulang lumayo sa kanya. Inamin ni Dongjin na may isang taong ipinapaalala sa kanya si Kim. Noon, hindi siya naging sapat na matapang at ayaw na niyang ulitin ang parehong pagkakamali. Sa huli, magkasama silang pumunta sa isang restoran. Kahit na hindi sila magkatabi ng mesa, naging mas malapit sila. Nagsimulang magtaka si Kim tungkol sa araw-araw na buhay ni Dongjin. Hayagang ibinahagi ni Dongjin na may 3 siyang part-time jobs upang matulungan ang isang kaibigan na makabili ng mga aklat. Pagkatapos ng pananghalian, nagsuot siya ng uniforme, isa rin pala siyang nagtatrabaho sa naturang restaurant. Sa paglipas ng panahon, naging malapit na silang magkaibigan. Nang dumating ang summer break, bumalik si Dongjin sa kanyang bayan. Tinignan niya ang kanyang mga lumang larawan sa high school at natigilan sa litrato ni Mijong. Ikinuwento ng kanyang ina ang mga chismis sa nayon. Ilang buwan na ang nakalipas, ang witch na galing sa paaralan raw ang pumatay sa kanyang sariling ama. Ang anak ng may-ari ng paglalabahan ay dumalaw upang damayan siya, ngunit pauwi ay nabangga siya ng isang ligaw na baboy. Maging si Mistress O ay naniwala na mala si Mijong at dapat iwasan. Sa unang pagkakataon, sinigawan ni Dongjin ang kanyang ina. Gumamit siya ng statistics upang ipaliwanag na may mga taong nasusugatan o namamatay bawat minuto, araw-araw, kaya't mga pagkakataon lang iyon. Hindi nila pwedeng isisi lahat kay Mijong. Sa ganoong diwa, naghanda siyang bumisita sa bahay ni Mijong, ngunit pinigilan siya ng ina, sinabing malamang wala na ito roon. Ilang buwan na ang nakalipas mula nang magkasundo ang mga taga nayon na palayasin siya. Ngayon, bakante na ang bahay. Umupo si Dongjin sa may pinto, bitbit ang pagkatalo. Inilabas niya ang kanyang ulat, na pilit nagpapatunay na hindi witch si Mijong. Ngunit huli na. Isang bugso ng hangin ang nagpalipad sa lahat ng papel. Sa sandaling yon, labis na na-miss ni Dongjin si Mijong. Napagtanto niyang walang naghihintay kaninuman, lalo na ang pag-ibig. Nalaman ng propesor kung bakit statistics ang pinili ni Dongjin at pinuri ang kanyang kabaitan at determinasyon. Ngunit itinuro rin niyang walang saysay ang ulat mulat sa pool. Nauna na kasing pinanindigan ni Dongjin na hindi witch si Mijong, saka lamang ginamit ang statistics upang suportahan ang kanyang paniniwala. Iminungkahi ng propesor na beripikahin niya ang lahat ng tanong sa checklist upang makakuha ng mas malinaw na resulta. Sinunod ni Dongjin ang payo, inalis niya ang mga random at hindi maiiwasang pangyayari, at nagtuon sa isang tanong, ano ang isang salik na laging kasama sa lahat ng aksidente. Nang balikan ang bawat insidente, natuklasan niyang si Mijong ay palaging naroroon. Kung tama ang datos, iisa lamang ang posibilidad, tunay ngang witch si Mijong. Walang magawa si Dongjin, kundi umiyak sa ilalim ng malakas na ulan, galit sa kanyang sarili, dahil nabigo siyang patunayang inosente ito. Lumipas ang panahon at naghanda ang lahat para sa pagtatapos. Sa rekomendasyon ng propesor, naging data miner si Dongjin at lumipat sa Seoul. Si Kim na may naging detective. Hindi nagtagal, nakakuha si Dongjin ng isang proyekto na may kinalaman sa isang kasino. Sa loob lamang ng 5 segundong pagmamasid, kaya niyang tantiyahin ang edad, yaman, at gaano kadalas bumisita ang isang bisita. Nakatuon siya sa isang 30 anyos na office worker. Hinuha niyang nangungupahan ito ng maliit na opisina sa isang maliit na lungsod, may-ari ng isang mid-sized na kotse, at kumikita ng humigit kumulang 42 milyon won sa isang taon. Ngayon, malapit nang maubos ng lalaki ang lahat ng kanyang pera. Ayon sa utos ni Dongjin, dinala siya ng isang waiter sa isang mamahaling restaurant para sa libreng pagkain at binigyan pa ng hotel voucher para sa kanyang susunod na pagbisita. May ilang tumutol sa estratehiyang ito, ngunit naniniwala si Dongjin na mas mainam ang pamahalaan ang mga customer upang patuloy silang bumalik sa kasino kaysa hayaang maubos ang pera nila at tuluyang hindi na bumalik. Sa ganitong paraan, mas malaki ang kikitain ng kasino sa katagalan. Nainganyo ang isang chairman at pinag-isipan pa nitong mag-invest sa kanilang kumpanya. Ngunit bigla na lang ibinenta ng office worker ang kanyang kotse para magkapera pang ipangsugal. Napabuntong hininga ang chairman, sinabing napakaraming variables sa buhay. Iniabot niya kay Dongjin ang kanyang business card at inaya itong maghapunan balang araw. Nang pauwi na si Dongjin, natagpuan niyang basag ang windshield ng kanyang kotse. Sa dashcam, nakita ang suspect na tinitingnan muna ang kanyang numero bago basagin ang salamin. Hinuha ng detective na isa itong taong may galit sa kanya. Habang ginagawa ang report, naguluhan ang detective tungkol sa trabaho ni Dongjin bilang data miner. Ipinaliwanag ni Dongjin na isa siyang office worker na kumukuha ng impormasyon mula sa malalaking datos. Halimbawa, ang 2 lalaking nagtatalo sa kanilang likuran, alam niyang magkamag-anak ang mga ito. Pareho silang may ugali na punasan ang takip ng bote. Ang kanilang mga damit ay may parehong mansa ng tubig at may mga puting buhok. Biglang dumating ang isang babaeng may hawak na puting tuta. Nagsorry siya sa pulis at isinama pa uwi ang kanyang 2 malikot na anak. Namangha ang detective sa trabaho ni Dongjin. Bago umalis, nangako siyang sisiyasatin ng maayos ang kaso. Gabing yon, dapat ay makikipagkita si Dongjin kay Kim. Sinabi ni Kim na baka mahuli siya dahil kakahuli pa lamang niya ng isang mapanganib na kriminal. Upang hayaan itong mag-focus sa trabaho, nagsinungaling si Dongjin at sinabing nasa isang salu-salo siya. Sa tren pa uwi, nakakita siya ng isang lasing na lalaki na nagpapahayag ng damdamin sa isang babae.
Laking gulat niya nang makitang pamilyar ang tagiliran ng mukha nito. Si Mi Jung pala yon, ang kanyang high school crush. Muli, natakot siyang lumapit at tahimik na sumunod na lang. Lumabas sila ng istasyon at pumasok sa isang tahimik na eskinita. Nakita ni Dongjin si Mi Jung na nagpapakain ng mga pusang gala at nagtago siya sa malapit. Mahina siyang nagbubulong sa sarili, iniisip kung paano mamuhay ng payapa nang hindi nakikipagkita sa mga tao. Hindi niya talaga alam kung paano mamuhay o kung paano tuluyang maglaho. Sa lahat ng taong lumipas, patuloy pa rin sa mahirap na buhay si Mi Jung. Nanatili sa distansya si Dongjin at pinanood siyang umuwi. Naniniwala siyang ang muling pagkikita nila matapos ang mahabang panahon ay may kahulugan. Kinabukasan, hinanap niya online ang lasing na lalaki mula sa tren at nakakita siya ng isang video. Pagkaalis ni Mi Jung, bigla na lamang napahawak sa kanyang dibdib ang lalaki at bumagsak. Nakipagkita si Dongjin kay Kim at napaisip kung may mga kakaibang tao ba talaga sa mundo. Halimbawa, yaong mga laging nagdadala ng mala sa kupo ng kanilang sinusuportahan, o yaong mga nakakasira ng makina sa tuwing ginagamit nila ito, o yaong palaging naubusan ng stock sa tindahan bago pa man dumating ang kanilang turn. Ayon kay Kim, pawang mga pagkakataon lang iyon, ngunit naniniwala si Dongjin na may mga kakaibang batas na umiiral na nagiging dahilan upang ang ilang tao ay sumpein sa buong buhay nila. Naramdaman niyang wala siyang magawa sapagkat hindi niya matuklasan ang paraan upang masira ang sumpa. Nang araw na yon, tumawag si Mistress O kay Dongjin matapos ang kanyang check-up sa ospital. Malungkot niyang sinabi na siya ay may sakit. Dali-daling dinala siya ni Dongjin sa Seoul upang magpagamot. Pagkatapos ng maraming chemotherapy sessions, nagsimulang magsuot ng peluka si Mistress O. Palihim siyang dinadalhan ni Dongjin ng beer upang palakasin ang kanyang loob. Nangako siyang kikita ng maraming pera at ipapasyal siya sa iba't ibang panig ng mundo. Gayunpaman, alam ni Mistress O na maiksi na ang natitira niyang oras at kalmadong ibinahagi ang kanyang huling kahilingan. Nais niyang magkaroon ng makukulay na beer sa kanyang libing upang muling makatagpo ang kanyang asawa sa isang romantikong paraan. Plano rin niyang ipagbili ang kanilang bahay at tindahan upang hindi na ito maging abala para sa kanyang anak. Ngunit nagpa siya si Dongjin na panatilihin ang bahay. Nandoon kasi lahat ng alaala niya kasama ang kanyang ina. Laking gulat niya nang malaman na ilang taon na ang nakararaan, nabili na pala ng kanyang ina ang bahay ni Mi Jung. Sa ospital, nagpasalamat siya, iniisip na tinulungan nito si Mi Jung dahil sa kabaitan. Ngunit inamin ni Mistress O ang isang matagal nang tinatagong lihim. Isa siya sa mga nakiisa sa mga taga na yon upang palayasin si Mi Jung. Habang naglilinis noon, natagpuan niya ang larawan ni Mi Jung at nag-alala na baka magkagusto rito ang kanyang anak at masaktan lamang. Dahil sa mga chismis, nakagawa siya ng maling desisyon. Sa kabila ng masasakit na salita, una munang humingi ng tawad si Mi Jung, saka nangakong aalis. Nakahinga ng maluwag si Mistress O at pinigilan ang mga taga-nayon sa higit pang panlalait. Bago tuluyang umalis, tinitigan niya ang payat na katawan ni Mi Jung at nakadama ng matinding pagkakasala. Nang gabing iyon, na-miss ni Mi Jung ang huling bus. Dahil naawa, siya mismo ang naghatid kay Mi Jung sa terminal. Lubos na nagpasalamat si Mi Jung sa kabutihang ipinakita. Nang malaman niyang wala itong matutuluyan, binili ni Mistress O ang bahay upang matulungan ito sa pinansyal na paraan. Nang lumaon, naisa na niyang personal na humingi ng tawad, ngunit hindi na nagkaroon ng pagkakataon. Naalala niya ang kanyang anak na paulit-ulit na iginigiit na hindi isang witch si Mi Jung, kaya't ipinakiusap niyang kung sakaling muling makita ito, iparating ang kanyang paghingi ng tawad. Mahilig si Dongjin sa fotografiya, ngunit napagtanto niyang hindi siya kailanman nakakuha ng maayos na larawan ng kanyang ina. Ang huli nilang larawan ay noong high school graduation niya, suot nito ang mink coat na kinaiinisan niya. Sinunod ni Dongjin ang huling kahilingan ng kanyang ina at binigyan siya ng libing na may makukulay na beer. Habang inaayos ang kanyang mga gamit, natagpuan niya ang kanyang mga hindi natapos na ulat. Ilang taon na ang nakalilipas, itinapon ang mga yon sa bahay ni Mi Jung. Palihim na pinulot ni Mistress O ang mga yon. Hindi niya naunawaan ang mga komplikadong formula o ang mga estadistikang puno ng mali sa ulat, ngunit paulit-ulit niya itong binabasa. Hanggang sa kanyang kamatayan, naniwala siyang inosente si Mi Jung. Ipapakita ni Dongjin na hindi witch si Mi Jung, gaya ng inaasahan ng kanyang ina. Kinabukasan, pinag-aralan niya ang crime map ng pulisya sa San Francisco na sumusubaybay sa oras, lokasyon, at bigat ng krimen. Ginagamit ito ng mga pulis upang muling italaga ang mga patrol at tauhan at bumaba ng malaki ang crime rate. Plano niyang gumawa ng katulad na mapa para sa mga insidenteng may kinalaman sa witch. Kung matutukoy niya ang variable na nakakaapekto sa pattern na ito, maaari niyang mahulaan at mapigilan ang mga susunod pang insidente. Upang lutasin ang misteryo ni Mi Jung, nagbitiw si Dongjin sa kanyang trabahong mataas ang kita at isinuko ang casino project sa kabila ng pagsusumamo ng kanyang boss. Samantala, nanatili si Mi Jung sa loob ng bahay buong araw, mag-isa sa inuupahang maliit na kwarto kasama ang dalawang manikang gawa sa dayami. Mabuti na lang at nahanap siya ng kaibigang si Yunsil ng trabaho bilang tagasalin. Hindi niya ito binigo at palaging naipapasa ang kanyang gawain sa oras. Payak ngunit payapa ang kanyang buhay. Sa kabilang banda, nagpa siya si Dongjin na umupa ng kwarto sa gusali sa tapat ng inuupahan ni Mi Jung. Hindi niya alintana ang ayos ng kwarto, basta't ang gusto niya ay ang nasa itaas, ngunit may nakatira na roon. Direkta kasing katapat iyon ng kwarto ni Mi Jung. Binayaran ni Dongjin ang ahente upang hanapin ang nangungupahan at sinubukang kumbinsihin itong magpalit sila ng kwarto. Mariing tumanggi ang lalaki. Hindi sumuko si Dongjin. Umupa siya sa kwarto sa ibaba at madalas bumisita sa convenience store ng lalaki upang suyuin ito.
Tinutulungan din niya ito kapag may kailangan at binibigyan ng regalo sa tuwing lilipat. Sa huli, inalok ni Dongjin na sagutin ang 3 buwang renta at gasto sa paglilipat at matagumpay silang nagpalit ng kwarto. Pagkatapos, palihim siyang pumasok sa gusali sa tapat upang tiyakin kung aling kwarto ang tinitirhan ni Mi Jung gamit ang mga mailbox. Napansin siya ni Yunsil na parang kahina-hinala at tinanong kung sino ang kanyang hinahanap. Nagsinungaling si Dongjin, sinabing pupunta siya sa 2 palapag. Sa kasamaang palad, ang 2 palapag pala ay isang bikini waxing salon. Dahil sa kakaibang tingin sa kanya, napilitan siyang pumasok. Dinalaw ni Yunsil si Mi Jung at nagsalo sila sa masayang hapunan. Masigla namang ikinuwento ni Mi Jung ang tungkol sa isang maliit na bayan sa Austria na nabasa niya habang nagsasalin. Nangarap siyang makalakad doon ng malaya sa mga kalye, gaya ng isang normal na tao balang araw. Samantala, nakatanggap ng tawag si Dongjin mula sa detective. Nahanap na raw nito ang suspect na bumasag sa kanyang sasakyan. Si Lee, may-ari ng isang maliit na pabrika ng paper cup, ay nakakuha sana ng aprobadong loan. Ngunit dahil sa pagbabago ng pulisya ng bangko, hindi na ito naipagkaloob at siya'y nalugi. Nang maglaon, natuklasan niyang ang sistema ng loan ay gawa ng kumpanya ni Dongjin. Kaya't pinili niya si Dongjin bilang target ng kanyang paghihiganti. Bago umalis ng istasyon, nagtanong si Dongjin kung aling departamento ang namamahala sa pagkukumpuni ng mga poste ng ilaw sa kalye. Noong gabing inihatid niya si Mi Jung pauwi, napansin niya ang kumikislap na ilaw sa bungad ng eskinita. Pag-uwi ni Dongjin, inatake siya. Ang umatake ay si Lee, ang suspect na hinahabol ng pulisya. Hindi lumaban si Dongjin at pinigilan pa niya ang lalaki mula sa convenience store na tawagan ng pulis. Inakusahan siya ni Lee na sinira ang kanyang pabrika at iniwan ang kanyang mga manggagawa na walang tirahan. Pagkatapos kumalma, dinala siya ni Dongjin para kumain. Ipinaliwanag niya na trabaho lang niya ang mag-compute ng datos para sa mga programa at hindi niya inisip na maaari itong makasakit ng inosenteng tao. Alam ni Lee na hindi lahat ay kasalanan ni Dongjin. Ngunit tuwing naiisip niyang mahiwalay sa kanyang asawa at mga anak, sumasagi sa isip niya ang masasamang bagay. Kumapit siya dahil sa galit niya kay Dongjin. Para matulungan si Lee, hiningi ni Dongjin sa chairman na bigyan ito ng trabaho. Sa panahong ito, karamihan sa mga tao ay iniisip lamang ang kanilang sarili. Ngunit iba si Dongjin dahil sinusubukan pa niyang iligtas ang iba, kaya tumatak ito ng malalim sa chairman. Samantala, nakatanggap si Kim ng ulat. Wasak ang bahay ng isang biktima, ngunit walang palatandaan ng sapilitang pagpasok. Ibig sabihin, kakilala niya ang umatake. Pinayuhan ni Kim ang babae na mag-apply ng protection order at magsuot ng smartwatch. Kung pipindutin niya ang buton kapag nasa panganib, agad nare-responde ang isang itinalagang pulis. Matapos niyang ihatid ng ligtas ang biktima sa bahay ng mga magulang nito, bumalik si Kim sa istasyon at nasalubong si Dongjin. Plano sana nilang kumain ng magkasama, ngunit biglang nakatanggap si Kim ng agarang tawag. Dali-dali siyang bumalik sa biktima, ngunit huli na siya. Nawalan na ito ng maraming dugo at kakarating lang sa ospital. Nakaramdam ng matinding pagkakasala si Kim dahil hindi niya ito naprotektahan. Gabi na nang lumabas si Mi Jung at nagulat siyang ayos na ang mga ilaw sa kalye. Tulad ng nakasanayan, pumunta siya sa eskinita para pakainin ang mga pusang gala. Muli niyang ibinulong na tunay nga siyang parang isang witch. Nagtago si Dongjin sa malapit at narinig ang kanyang mga salita. Lalo siyang naging determinado na basagin ang sumpa nito. Kinabukasan, bumalik si Dongjin sa kanyang bayan. Nakahanap siya ng dating kaibigan at hiniling dito na tipunin ang iba pa. Mayroon siyang mahalagang sasabihin. Pagkatapos, nakipagkita siya sa hepe ng nayon at nakuha ang susi ng kanilang lumang bahay. Iminungkahi ng hepe na ipagbili na lang iyon kung hindi rin naman siya madalas babalik. Kamakailan, ginagawang resort ang lugar na tinitirhan noon ni Mi Jung kaya tumaas ang presyo ng lupa. Biglang may naisip si Dongjin at tinanong kung may mga kakaibang pangyayari bang naganap kamakailan. Sabi ng hepe, wala nang aksidenteng nangyari mula nang umalis si Mi Jung. Ang pagkakasagasa sa anak ng may-ari ng labahan ng isang ligaw na baboy ang huling insidente. Nang gabing iyon, nakipagkita si Dongjin sa biktima upang malaman pa ang iba. Nakaramdam ng awa ang lalaki para kay Mi Jung nang mamatay ang kanyang ama. Dinalhan niya ito ng tinapay ngunit sobrang nahihiya siyang magtapat ng damdamin. Tumigil siya ng mga 12 minuto lamang. Pagkalabas niya, agad siyang inatake ng isang ligaw na baboy at malubhang nasugatan. Kinagabihan, nagtipon ang mga kaibigan gaya ng napagkasunduan. Binigyan sila ni Dongjin ng tig-isang aklat na isinalin ni Mi Jung. Nagulat sila ngunit tinawag pa rin nilang witch si Mi Jung. Sinabi ni Dongjin na nakita niya si Mi Jung kamakailan. Labis itong nagdurusa dahil sa sumpa at maging ang manatiling buhay ay mahirap para dito. Hiniling niya sa kanyang mga kaibigan na tumulong mangalap ng datos tungkol sa lahat ng aksidente sa paligid ni Mi Jung. Gusto niyang iligtas ang kaawa-awang dalaga. Si Dayun ay isa ng guro sa high school. Madali niyang nadala si Dongjin sa records room ng paaralan. Kinuhanan niya ng litrato ang lahat ng mga file ng biktima, inayos ang mga kailangang datos, at gumawa ng chart magdamag. Natuklasan niyang noong nasa paaralan pa si Mi Jung, biglang tumaas ang bilang ng mga aksidente at pagkamatay. Karamihan ng mga insidente ay nangyari sa paligid niya. Para makahanap pa ng mga pahiwatig, nagpa siya si Dongjin na bisitahin ang mga estudyanteng nasaktan noon. Una ay ang binatilyong pumutol sa lubid ni Mi Jung at nahulog sa imburnal. May gusto ito kay Mi Jung ngunit hindi kailanman nagtapat. Ang pangalawa ay ang binatilyong nagbigay sa kanya ng candy at naaksidente sa sasakyan. Nakasama niya si Mi Jung ng mga 10 minuto at may gusto rin sa kanya.
Ipinagpatuloy ni Dongjin ang pagbisita sa iba pa at natuklasang lahat ng aksidente ay naganap sa loob ng 10 metro mula kay Mi-jong. Pagkatapos suriin ang datos, natagpuan niya ang isang karaniwang pattern at bumuo ng isang hypothesis. Una, mapanganib ang makasama siya sa isang lugar. Ikalawa, mapanganib ang makipag-usap sa kanya. Ikatlo, mapanganib ang makipagkilala sa kanya. Ika-apat, mapanganib ang magtapat ng damdamin sa kanya. At ikalima, ang paglabag sa lahat ng ito ay hahantong sa kamatayan. Ngunit ang pangunahing kondisyon sa lahat ng hypothesis na ito ay dapat may nararamdaman ang isang tao para kay Mi-jong. Nang gabing iyon, dumalaw si Dayon. Nagulat siya sa natuklasan ni Dongjin. Dahil sa pagkakasala, inamin niyang siya ang nagpakalat ng chismis na witch si Mi-jong dahil sa selos. Nang malaman niyang gusto rin ng kanyang crush si Mi-jong, hiniling niya kay Dongjin na iparating ang kanyang paghingi ng tawad. Ngunit para kay Dongjin, dapat siya mismo ang gumawa nito. Binanggit naman ni Dayon na nakapasok si Mi-jong sa Korea University bilang direktang junior ng kanilang senior. Iminungkahi niyang tingnan ni Dongjin ang buhay niya sa kolehiyo. Kinabukasan, nagmamadaling pumunta si Dongjin sa Seoul para makipagkita sa senior. Ngunit wala siyang nalaman na makabuluhan, maliban sa katotohanang huminto si Mi-jong sa pag-aaral ilang sandali matapos siyang makapag-enroll. Pagkatapos, bumisita si Dongjin sa isang ticket checker sa sinehan na minsang nagtapat kay Mi-jong. Madalas daw niya itong nakikitang nanonood ng pelikula tuwing gabi. Naakit siya sa kagandahan nito, kaya nagtapat siya ngunit nagtamo lang ng pinsala. Nagulat si Dongjin na hindi namatay ang lalaki. Ngunit di nagtagal, napansin niya ang name tag ng lalaki, at naisip na hindi kailanman nalaman ni Mi-jong ang tunay nitong pangalan. Pag-uwi, binago ni Dongjin ang ikatlong hypothesis, kung alam niya ang pangalan mo, mapanganib ito. Sinukat niya ang distansya papunta sa bahay ni Mi-jong, mga 10 metro. Ngunit biglang nagloko ang metro at ayaw na itong bumalik, kasabay ng pagbukas ni Mi-jong ng bintana. Agad na hinila ni Dongjin ang metro pabalik gamit ang kamay. Lumabas naman si Mi-jong sa kanyang barkonahe upang namnamin ang pag-ulan ng nyebe. Habang dahan-dahan siyang naglakad papunta sa gilid, biglang may kumalabog. Nasugatan si Dongjin ng metro. Kumpirmado na mapanganib ang makalapit sa loob ng 10 metrong radius niya. Para makakalap ng mas maraming datos, nakipagkita si Dongjin sa tanging kaibigan ni Mi-jong, si Yunsil. Agad siyang nakilala ni Yunsil bilang ang kahina-hinalang lalaki mula sa apartment at inisip na sinusundan niya si Mi-jong. Mabilis na ipinakita ni Dongjin ang kanyang mga tala ng investigasyon, sinasabing nais niyang tulungan si Mi-jong na mamuhay ng normal. Pagkabasa sa masusing pagsusuri nito, dahan-dahang bumaba ang depensa ni Yunsil at nagsimulang ikwento ang nakaraan ni Mi-jong. Una niya itong nakilala noong recruitment ng student council. Palaging nakaitim si Mi-jong at nakaupo sa sulok, ngunit nakakaakit pa rin ang pansin ng maraming lalaki. Isang araw, nasalubong niya ang senior sa pasilyo. Kinabahan ito nang makita si Mi-jong at kusa itong umatras. Inakala ng nobya nito na nagkaroon sila ng relasyon at umalis na galit. Maya-maya, may isang binatilyong palaging sumusunod kay Mi-jong, pilit na nagyayaya na manood ng pelikula. Kahit ilang beses itong tumanggi, hindi ito sumuko at nagtangkang magtapat ng damdamin, ngunit nahulog ito sa hagdan. Muli na namang natupad ang sumpa ng witch. Patuloy pa ring nagginit-ngit ang nobya ng senior dahil kay Mi-jong. Napilitan tuloy ang senior na sabihin sa publiko na sinumang makipagrelasyon o magkagusto kay Mi-jong ay masasaktan o mamamatay. Mabilis na kumalat ang chismis tungkol sa witch sa buong unibersidad. Noong final exams, natapos agad ni Mi-jong ang pagsusulit at lumabas na. Pinahinto siya ng propesor sa dahilan ng pagbibigay ng gabay, ngunit sumulat ito ng I love you sa papel. Nabigla si Mi-jong at tumakbo palayo. Sa takot na baka may mangyaring masama sa propesor, tumawag siya ng ambulansya ng maaga, ngunit inakala nila itong isang biro. Noon dumating si Yunsil at pinilit siyang kumain muna. Ngunit nagmamadali si Mi-jong na umalis. Napansin ni Yunsil ang propesor na nakaupo sa tabi ng bintana, nakatingin kay Mi-jong. Bigla itong nahulog mula sa gusali. Napatunayan ng insidenteng ito ang mga bulong na si Mi-jong ay isang witch. Hindi na niya nakayanan at nag-drop out siya. Matagal na hinanap ni Yunsil si Mi-jong at sa wakas, natagpuan niya ito sa isang liblib na baryong malapit ng Gibain. Nakakatakot ang lugar, ngunit nakaramdam siya ng kapanatagan. Naramdaman ni Yunsil ang awa para kay Mi-jong at tinanong kung bakit siya tumigil sa pag-aaral. Pinutol siya ni Mi-jong at sinabing hindi niya kailangan ng awa. Ipinaliwanag ni Yunsil na hindi ito awa, kundi pag-aalala lamang. Ayaw nang makaistorbo pa kay Mi-jong, iniwan niya ang kanyang numero at umalis. Makalipas ang ilang buwan, tumawag si Mi-jong at sinabing nilooban ang kanyang bahay. Pinagalitan siya ni Yunsil dahil nakatira siya sa napakapeligrosong lugar. Sabi ni Mi-jong, iyon lang ang tanging paraan para makapamuhay siya ng mag-isa. Naawa si Yunsil sa kaawa-awang babae at nagpasya siyang protektahan ito na parang tunay na kapatid. Kinabukasan, nagrenta sila ng bahay na may bakuran. Habang nakikipagtawaran si Yunsil sa landlord, napangiti si Mi-jong sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon. Naging matalik silang magkaibigan. Sinukat ni Dongjin at Yunsil ang distansya sa pagitan ng propesor at ni Mi-jong. Sa oras ng insidente, magkalayo sila ng mga 10 metro, nag-usap, nagtapat, at kilala ang isa't isa. Tugma ito sa lahat ng hypothesis na ginawa ni Dongjin. Pagkatapos, ipinakilala ni Yunsil ang dalawang binatang nasangkot sa insidente matapos mapalapit kay Mi-jong. Magkasama sila sa parehong lugar, at makalipas ang mga 10 minuto, nangyari ang aksidente. Nakumpirma ni Dongjin na tama ang kanyang mga batas. Upang maiwasan ang pagkakamali sa alaala ng mga nasugatang estudyante, nagpasya siyang siya mismo ang sumubok sa mga batas.
Batay sa kanyang pagmamasid, karaniwang gumagawa si Mi Jong ng translation work tuwing hapon. Kapag nagpapahinga, umiinom siya ng kape o kumakain ng instant noodles sa balkonahe. Nagtatrabaho siya hanggang alas 2 ng madaling araw, saka lumalabas upang pakainin ang mga pusang kalye kapag tahimik na ang paligid. Minsan sa isang buwan, basta na lang siya sumasakay ng bus hanggang dulo ng linya at bumabalik. Iyon ang paraan niya ng paglalakbay. Tuwing Martes, may nagdadala ng grocery delivery mula sa supermarket. Kaya naman nag-part-time si Dongjin sa supermarket na yon. Bumili rin siya ng kagamitan sa tindahan ng motorsiklo. Nang sumapit ang Martes, masiglang nagtungo si Dongjin sa bahay ni Mi Jong. Pinindot niya ang doorbell at sinimulang i-timer. Pagbukas ng pinto ni Mi Jong, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Para patagalin ang oras, binuhat niya ang mga kahon papasok sa pinto, binilang ang mga items isa-isa, at pinapirma siya sa resibo. Matagal nang hindi nakikipag-usap si Mi Jong sa mga estranghero. Habang umaalis si Dongjin, napilitan siyang magpasalamat. Sa ibaba, tiningnan niya ang timer, wala pang 10 minuto, at walang nangyari. Sa mga sumunod na araw, palihim siyang bumibisita sa bahay nito. Palagi siyang umaalis bago lumampas ng 10 minuto at walang masamang nangyayari. Ngunit isang araw, nagpasya siyang lumampas sa 10 minuto. Habang pababa ng hagdan, nadulas siya at natapilok. Pag-uwi, inayos niya ang unang hypothesis, mapanganib ang manatili sa loob ng 10 metrong radius ni Mi Jong ng lampas 10 minuto. Naging regular na delivery man siya tuwing Martes. Unti-unting nagsimulang makipag-usap si Mi Jong sa kanya. Sa pagbayad, nais niyang magbayad gamit ang card, ngunit hindi nadala ni Dongjin ang card reader. Kaya pumasok siya upang kumuha ng pera. Habang malapit nang umabot sa 10 minuto, kinabahan si Dongjin. Sa kabutihang palad, nakabayad agad si Mi Jong. Nagmamadali siyang bumaba at muntik nang mabangga ng motorsiklo. Pagkaraan, natanggal ang karatula ng apartment at bumagsak sa kanya, kaya nasugatan ang kanyang pulsuhan. Inisip niyang may hangganan din ang usapan. Isang Martes, kumuha si Mi Jong ng inumin, ngunit ibang delivery man ang dumating. Nadismaya siya, kaya mag-isa niyang binuhat ang kahon at sinuri ang mga items. Para protektahan ang sarili, bumili si Dongjin ng mas matibay na armor at helmet. Nakasuot ng kumpletong gamit, bumalik siya kay Mi Jong. Nang makita siyang muli, umiti ito at masayang sinuri ang mga items kasama niya. Maingat na binilang ni Dongjin ang dami ng beses na nagpalitan sila ng salita. Bago siya umalis, nakasampung palitan na sila. Napansin ni Mi Jong ang kanyang pulsuhan at tinanong kung nasugatan ba siya matapos pumunta roon. Nagsinungaling si Dongjin at sinabing nasaktan siya habang nag-ehersisyo. Sa nakitang ginhawa sa mukha ni Mi Jong, nakalimutan niyang bilangin ang eksaktong dami ng kanilang usapan. Muli siyang nadisgrasya. Nadulas ang kanyang motorsiklo at natumba siya. Sa pagkakataong ito, nakumpirma niyang mapanganib ang pag-uusap na lumalagpas sa 10 palitan. Bumisita si Yunsil sa ospital at binalaan siyang tumigil na. Kung malalaman ni Mi Jong ang kanyang pangalan, maaari siyang mapahamak. Ngunit si Dongjin lamang ang nakakaalam. Mahal niya ito ng sapat para ipagsapalaran ng lahat. Makalipas ang isang buwan, gumaling ang kanyang mga sugat. Araw ng biyahe ni Mi Jong sa bus. Sinundan niya ito mula sa malayo, sumakay sa parehong bus, at umupo sa hulihang bahagi, mga 11 metro ang layo sa kanya. Nag-enjoy si Dongjin sa biyahe, umaasang sana magka-traffic upang humaba ang oras. Sa pagbabalik, ibinigay ni Mi Jong ang kanyang upuan sa isang matanda. Lumapit ang kanilang distansya sa 5 metro. Lalong lumala ng maipit ang bus sa tulay dahil sa bigat ng trapiko. Balisa, tiningnan ni Dongjin ang timer. Biglang kumislap ang kakaibang kidlat sa langit. May truck na malapit na may kargang matutulis na bakal. Nang maramdaman ang panganib, tumalon siya mula sa bintana. Sa sandaling iyon, binuksan ni Mi Jong ang kanyang bintana at tinawag ang pangalan niya. Ngayon, higit 10 minuto na siyang nasa loob ng 10 metrong radius nito at alam na rin niya ang kanyang pangalan. Naalala ni Dongjin na wala pang naitalang kidlat na tumama sa ilog Han tuwing taglamig. Tiningnan niya si Mi Jong, ngumiti at saka tumalon. Noong high school, madalas tingnan ni Dongjin si Mi Jong nang hindi sinasadya. Sa paglipas ng panahon, napansin din siya ng dalaga at nalaman ang kanyang pangalan mula sa name tag ng uniforme. Pagkatapos ng graduation, alam niyang hinanap siya ni Dongjin at kalaunan ay natagpuan niya ang larawan nito sa alumni book. Ngunit nang muli niya itong makita, iyon ay habang tumatalon ito mula sa tulay. Sa kabutihang palad, dumating agad ang ambulansya at nadala siya sa ospital. Nahulaan ni Mi Jong na ginawa iyon ni Dongjin dahil sa kanya. Balisa siyang naghanap ng balita at nakahinga ng maluwag nang makita niyang ligtas na ito. Samantala, nagmamadaling pumunta si Yunsil sa ospital at galit na sinabihan siyang tumigil na. Gayunpaman, humingi pa rin ng pabor si Dongjin. Kailangan niyang kumpirmahin ang isang variable. Ano ang mangyayari kung magmahal si Mi Jong ng isang tao? Kinabukasan, dinala ni Yunsil si Mi Jong sa isang pamamasyal. Tinawagan niya si Dongjin at iniwan ang telepono sa gilid. Pagkatapos ay tinanong niya si Mi Jong kung mayroon na ba siyang minahal. Sandaling nag-isip si Mi Jong at naalala ang kanyang unang pag-ibig. Ito ay ang nakatatandang lalaki mula sa simbahan. Matagal na niya itong kilala mula pagkabata. Linggo-linggo siyang dumadalo sa simbahan para lamang makita ito. Isang araw, nakita niya itong bumibili ng gamot laban sa epilepsy sa botika. Natakot itong baka ibunyag niya ang sikreto, kaya nagsimula siyang umiwas sa kanya. Nang makagraduate ang senior, binigyan siya ni Mi Jong ng mga notes sa pag-aaral, ngunit tinuklaw naman ito ng putakti. Nag-alala si Mi Jong at bumili ng gamot sa epilepsy, ngunit hindi niya nagawang ibigay ito sa kanya.
Makalipas ang ilang taon, nang makapasok si Mi Jung sa Korea University, bumisita ang senior upang batiin siya ngunit wala na itong alaala tungkol sa mga notes. Noon tuluyang isinuko ni Mi Jung ang damdamin niya para dito. Sa kanilang usapan, napansin ni Dongjin na natupad ng senior ang lahat ng kondisyon ngunit hindi siya napahamak. Agad siyang umuwi at hinanap ang mga study notes na itinapon ni Mi Jung. Kinabukasan, nakipagkita siya sa senior at tinanong kung bakit ito nagsinungaling. Inamin ng senior na nawalan siya ng malay dahil sa epilepsy attack noong taong iyon. Nagpapasalamat siya kay Mi Jung dahil pinagtakpan siya nito, ngunit hindi niya kailanman hiningi yon. Naggitngit si Dongjin. Hindi lang isinakripisyo ng senior si Mi Jung para maitago ang kanyang kahihiyan, siya pa ang nagpakalat ng chismis na isa itong witch. Ipinakita ni Dongjin ang mga study notes. Sa huling pahina ay naroon ang pagtatapat ng senior kay Mi Jung. Nilabag nito ang lahat ng batas ngunit nanatiling ligtas. Samantalang si Dongjin ay napahamak ng todo dahil lamang sa kagustuhan niyang makapagpalitan ng salita kay Mi Jung. Umuwi siyang malungkot, isinulat ang salitang stalker sa dingding at ipinakuroon ang sarili niyang larawan. Ngayon niya naunawaan. Ang tanging variable ay ang puso ni Mi Jung. Tanging ang lalaking minahal niya ang makakaligtas sa sumpa. Nagpasya si Dongjin na ipagsapalaran ang lahat sa huling variable na ito at gawin siyang umibig sa kanya. Sa mga sumunod na araw, grabe siyang nag-ensayo at nagpalakas ng katawan. Nang handa na ang lahat, nag-text siya kina Yunsil at Kim, iniwan ang telepono at nagtungo sa bahay ni Mi Jung. Pinindot niya ang doorbell, nagpapanggap bilang delivery man para malinlang siya at mapagbuksan ng pinto. Ikinuwento ni Dongjin ang lahat ng pagsisikap na ginawa niya kamakailan. Ngunit pinutol siya ni Mi Jung at binalaan siyang huwag magsabi ng kahit ano. Pinanatag siya ni Dongjin na wala siyang kasalanan. Matagal na niyang gustong sabihin ito ng siya mismo. Pagkatapos ay inilapag niya sa sahig ang mga regalong mula sa kanilang bayan at hiniling na gawin ni Mi Jung ang anumang gusto niya. Sa pagkakataong ito, nilabag ni Dongjin ang batas at nakipagpalitan ng mahigit sa 10 sagot. Naglakad siya sa kalye, hila ang kanyang maleta, maingat na iniiwasan ang anumang aksidente. Biglang may truck na bumangga ng diretsyo papunta sa kanya. Binuksan ni Mi Jung ang regalo at nakita ang isang USB drive sa loob. Bumalik si Dongjin sa kanyang bayan at kumuha ng mga litrato ng kanilang lumang bahay. Lahat ay eksaktong tulad ng naalala niya. Nasa USB din ang isang video ni Dayon na humihingi ng tawad. Inamin niya na, bilang isang batang selosa, siya ang nagpakalat ng chismis na isa umanong witch si Mi Jung, dahilan upang siya ay ma-isolate at mapilitang umalis sa bahay. Matagal nang hinintay ni Mi Jung ang paghinging tawad na ito. Ngayon, maaari na niyang pakawalan ang sakit ng nakaraan. Samantala, nakakuha ng lead ang mga pulis tungkol sa wanted na kriminal. Nang maramdaman ang panganib, sinubukan ng lalaki na tumakas. Isang pulis ang nasugatan sa binti ng bubog habang pinipigilan siya. Mabuti na lamang at dumating si Kim sa tamang oras. Tinukso ng mamamatay ang biktima, sinasabing nilandi raw niya ang pulis, ngunit mas lalo pa itong binugbog. Sa huli, nasuspinde si Kim dahil sa paggamit ng sobrang dahas. Pumunta siya sa ospital at sinabi sa ina ng biktima na nahuli na ang kriminal. Makalipas ang 2 linggo, may opisyal na nakipagkita kay Kim upang pag-usapan ang kanyang paglilipat. Palihim siyang binigyan nito ng inumin, mahiyain ngunit nagpapahiwatig na gusto niya si Kim. Dahil hindi makontak si Dongjin, nagpunta si Yunsil sa himpilan ng pulisya upang humingi ng tulong kay Kim. Ang huling kontak ni Kim kay Dongjin ay noong gabing hinuli niya ang kriminal. Nang tinawagan niya uli ito, walang sumagot. Doon lamang, matapos banggitin ni Yunsil, niya napagtanto na nawawala si Dongjin. Sinundan ni Kim ang dating amo ni Dongjin at nalaman kung saan ito nakatira. Pagkatapos ay pinuntahan niya ang ahente, ang lalaki sa convenience store, ang may-ari ng supermarket, at pati ang chairman upang makakuha ng impormasyon tungkol kay Dongjin. Sa apartment, napansin ni Kim ang isang pahiwatig sa bookshelf. Lahat ng libro ay isinalin ni Mi Jung. Sa kanyang resume, may nakalistang travel documentary na ginawa ni Yunsil. Na-curious si Kim at tinanong kung paano nakilala ni Yunsil si Dongjin. Ngunit ang isinagot niya ay kung naniniwala ba itong may mga witch sa mundo. Biglang napagtanto ni Kim na ang mensahe ni Dongjin ay nangangahulugang nagtungo siya kay Mi Jung. Nagmamadali silang pumunta sa lugar ni Dongjin at sinuri ang kanyang computer para sa mga pahiwatig. Binuksan ni Kim ang isang website na nangangailangan ng username at password. Tiningnan niya ang sulat sa salamin at inilagay iyon bilang username. Pagkatapos, naalala niyang palaging pinag-aaralan ni Dongjin ang mga witch noong kolehiyo at nagsulat pa ng ulat tungkol dito. Sinubukan niyang ilagay ang student ID ni Dongjin bilang password at gumana ito. Nasa loob ng mga dokumento ang mga tala ng kamakailang mga pagsusubok ni Dongjin na ikinapapahamak ng kanyang buhay. Sa aparador, may 3 sirang piraso ng armor. Hating gabi na nang biglang tumunog ang alarm ng cellphone ni Dongjin. Oras na ni Mi Jung para pakainin ang mga pusang dala. Mag-isa siyang sinundan ni Kim. Pagkatapos sukatin ang ligtas na distansya, nag-set siya ng timer at nakipag-usap sa kanya. Pagkalipas ng 10 palitan ng salita, sinabi ni Kim na mas higit pa sa kahit sino, alam niya ang kwento tungkol sa kamatayan kapag may lumapit sa kanya. Kasabay nito, natagpuan ni Yunsil ang mga dokumentong pinamagatang Kim Jong-yuk Incident Report Data. Isa roon ay tungkol sa isang bagong biktima. Katulad ni Mi Jung, isinumpa rin si Kim. Lahat ng babaeng lumalapit sa kanya ay nasasaktan o namamatay. Lumitaw si Yunsil sa kabilang kalsada, tinatawag ang pangalan ni Kim. Naantig ang damdamin niya sa abang lalaking ito. Sa oras na yon, 10 metro ang pagitan nila. Kinabukasan, nasugatan ang babaeng pulis dahil sa isang aksidente.
Lumilitaw na ang sumpa ni Kim ay patuloy ring nakakasakit ng mga tao sa paligid niya. Narinig ni Mi Jung ang doorbell at masiglang bumaba. Ngunit si Kim ang dumating. Dala niya ang unang ulat ni Dongjin mula 10 taon na ang nakalipas na nagsasabing walang witch. Hindi ka witch. Iyon ang laging gustong sabihin ni Dongjin kay Mi Jung. Sa unang pagkakataon, bumisita si Mi Jung sa lugar ni Dongjin. Mula sa kanyang bintana, makikita niya ang sarili niyang bahay. Umupo siya sa harap ng computer nito at tiningnan ang mga dokumento. Sinabi ni Kim na kailanman ay hindi inintindi ni Dongjin kung siya man ay witch. Inilaan niya ang maraming taon ng pananaliksik para lamang makahanap ng paraan upang mahalin siya. Inilagay pa nga niya ang sarili bilang huling variable. Maaaring si Mi Jung lang ang nakakaalam kung nasaan si Dongjin. Kinabukasan, dumating si Yunsil sa himpilan ng pulisya at sinabing nawawala rin si Mi Jung. Hindi na nagulat si Kim. Habang pinapanood niya itong walang tigil na nagsasalita, napansin niyang may interes ito sa kanya kaya't pinanatili niya ang ligtas na distansya. Mula pagkabata, palaging may kakaibang nangyayari sa paligid niya. Upang maiwasan ang kanyang sumpa, pinili niyang mamuhay mag-isa hanggang lumitaw si Dongjin. Mula pa sa simula, alam na ni Dongjin na isinumpa rin si Kim, kaya patuloy siyang lumalapit dito. Sinikap niyang iligtas hindi lamang si Mi Jung kundi pati si Kim. Natuklasan niya na ang 5 batas ay pareho ring naangkop sa kanila. Kaya, ang huling payo niya kay Kim ay kailangan niyang magmahal. Ngayon, kailangan lang ni Kim ng kaunting oras upang buuin ang loob at gawin ang unang hakbang. Dumating si Mi Jung sa Austria upang makita ang lugar na matagal na niyang pinapangarap. Si Dongjin, na pinakakilala siya, ay nandoon na at naghihintay. Habang iniimbestigahan ang pagkawala nito, natagpuan na ni Kim noon pa ang mga tala ng kanyang pag-alis. Magkasama na silang tumagal ng higit sa 10 minuto. Gayunpaman, buong tapang pa ring sinabi ni Dongjin ang matagal na niyang gustong sabihin, mahal kita. Biglang dumilim ang kalangitan at umalingaw-ngaw ang kulog. Tumayo siya at umalis, handang kumpirmahin ang huling variable. Pinigilan siya ni Mi Jung at sinabing inisip niya ito habang nasa biyahe, laging nag-aalala sa kanyang kaligtasan. Sinuri niya ang mga datos nito at natagpuan ang isang bagay na hindi niya alam. Ang mga taong nagkakagusto sa kanya ay nagkakaroon ng masamang kapalaran kapag lumayo, ngunit kapag kasama siya, wala namang nangyayari. Nakiusat si Mi Jung kay Dongjin na manatili sa kanyang tabi, at sa wakas ay sinabi niya, mahal din kita. Biglang luminaw ang kalangitan at mahigpit silang nagyakapan. Ang tunay na puso ng witch lamang ang tanging paraan upang masira ang sumpa. Nanatili pa ring may 10 metrong pagitan sina Kim at Yunsil. Umusad siya pasulong at umurong naman si Kim. Natatakot siyang baka hindi gumana para sa kanya ang mga batas na natuklasan ni Dongjin. Ngunit hindi natakot si Yunsil. Pagkatapos magtapat, sumakay siya sa bus. Noong sandaling iyon, nagpadala si Dongjin ng mensahe kay Kim, huling batas, huwag kailanman lumayo sa kanyang tabi. Agad na tinawagan ni Kim si Yunsil at buong bilis na hinabol ang bus. Walang nakakaalam kung ito nga ba talaga ang huling batas. Ngunit hanggat nagmamahalan ang dalawang tao, palagi silang makakahanap ng paraan. Sapagkat ang pag-ibig ang pumapawi sa lahat. At dito nagtatapos ang pelikula. Shout out kay Rosemary Sadje. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, paalam.